Sabi sa English nga, once and for all. Now, minsan lang. Once lamang. Hindi twice. Hindi thrice. Now, minsan lamang at ito'y magpakailanman na. Yung paghahandog na ginawa ng ating Panginoon Kristo. At syempre, yung paghahandog niya yon, mangyayari, ito'y obsolete na. Hindi na kailangan pang gawin pa ito sapagkat yung tunay na handog para sa kabayaran ng ating mga kasalanan ay ginanap na ng ating Panginoon Kristo. Natural, kung ito na mismo umiiral, nakapatawaran ng ating mga kasalanan, natural na ito ay ay hindi na dapat ganapin. Pero siyempre, nung panahon na yun, na isinulat ito, 68 AD, nakatayo pa ang templo, natural, ito'y ginagawa pa ng mga ilang nahirate sa paggawa nito at hindi naniniwala sa ating Panginoon Kristo. At kaya nga sinulat ng aklat ng Hebrews para kumbinsihin sila, umalis na kayo diyan. Hindi na yan ang handog para sa ating mga kasalanan. Ginampanan na yan ang ating Panginoon Kristo. Okay? So, verse 11, 12, 13, and 14. Ang sabi po naman na nakasulatan ay ganito. I-explain niyo ulit yung nangyayari dito. Sa tempo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain. Subalit, hindi nakapapawi ng kasalanan ang mga hain niyo. Kita niya? Ginagampanan nila yon. At nabasa natin sa Leviticus, di ba? Matapos nilang gampanan nyo, nilalapitan ng tao, sabi, pinatawad na yung mga kasalanan. Okay? Pag natapos lang gawin niya, sabi, pinatawad na yung mga kasalanan. Pero dito, binubunyag na sumula, hindi naman talaga ito nakapagpapawi ng kasalanan ng tao. Kasi nga, hindi naman talaga ito yung, hindi talaga ito yung tunay. Ito lamang ay umaanino dun sa tunay. Ito ay kopya lamang ng tunay. Ang tunay na kapagpapatawad ng kasalanan, walang iba kundi ang katawan ng ating Panginoon Kristo. Kaya sa verse 12, ang sabi, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyon sapat na pagkatapos lumuklok siya sa kanan ng Diyos. So yung madalas natin nababasa na siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos, yun ay indikasyon na natapos niya na, ginampanan niya na, finish na. Kaya sa cross, di ba, sabi niya, it is finished. Ginampanan niya na yung tunay na paghahandog para sa ating mga kasalanan. Tapos na, kaya nga umupo na siya. At tingnan niyo yung comparison between doon sa mga saserdote gumaganap nito. Sila araw-araw hindi sila umupo. Araw-araw gumagawa sila. Araw-araw nakatayo sila. Araw-araw naglilingkod sila sa Panginoong Diyos. Naghahandog sila para pagpapatawad ng kasalanan ng mga tao. Pero ating Panginoong Kristo, minsan niyang ginawa at matapos niyang ginawa at nung matapos na ito, siya ay hindi na nakatayo, siya ay nakaupo na. Ibig sabihin, finish na. Wala na siyang dapat gawin sapagkat natapos niya na yung kanyang misyon na magbayaran ang kasalanan ng buong sanlibutan. Okay? So, verse 13 and 14, at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Verse 14, sa makatuwid sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nililinis niya. Okay, so hindi na kinakailangan araw-araw siyang gumawa nito. Minsan lang at magpakailanman. At ito'y para doon sa kanyang pansinin po ninyo ito, nakalagay dito, nililinis niya. Continuous yung yung ginagawa, nililinis niya, pero once lang niyang ginawa ang paglilinis. Okay? Once na lang ginawa yung pagbabayad ng kasalanan. Pero tayo, tinatrabaho niya na, tayo sa araw-araw ng ating pamumuhay, nililinis
nililinis niya sa ating mga kasalanan. Okay? Tinutulungan niya tayo. Kasi may part din tayo eh. May God's part, may man's part. At nabasa naman natin yan sa John, ano? Habang tayo ay nililinis sa kasalanan ng Diyos, ng ating Panginoon Kristo, tayo rin naman ay gaganap ng paglilinis ng ating mga kasalanan. Natatandaan niyo, sinabi yun ni John doon sa 1 John. Bakit tayo magtuloy-tuloy ng ating pag-aaral? Sabi dito sa 1 John, ayan. Sa first yan, ang sabi po doon sa verse, babasahin natin sa chapter 1, babasahin natin yung siguro 7, 8, 9, ano? O sa 9 na lang, ating babasahin. Ang sabi doon, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y nililinis